Panoorin natin to ha, Boss Dada TV. Mag-ano tayo, like and share po tayo sa Boss Dada TV. Panoorin natin ha. Yan. Yung Malacanang, dahil magpapasko, mga bossing, sinabi ni BBM na hindi magiging merry ang Pasko nila. Di ba ang yabang-yabang ng hayop na yan? Na siya daw ang nagsimula, siya daw ang nagbulgar. Tanga, anong ikaw nagbulgar? Kayong nagnakaw. Nagsimula yan dahil sa iyong kayabangan noong 2024. Pinagyabang mo, flood control project. 2024 ba? 2025? 2025. Flood control projects daw. 5,500 flood control projects. Biglang bumagyo ng malakas. Pucha, nasan na yung flood control project? So ayun, sunod-sunod na yung bagyo, sunod-sunod yung pagbabaha, biglang na-pressure na sila. Tao na mismo ang naghanap. Nasaan na yung sinasabi mong flood control? Ba't binabaha tayo? Konting ambon, baha. So ayan, nung hindi na nila maiwasan, ang dami ng mga netizen nagbibideo noong mga palpak na mga proyekto sa kanila. O ang dami ng mga nabuksan ng isip na magsaliksik na ng mga sarili nila. O kanya-kanya ng video, kanya-kanyang post sa social media, lahat ng mga reklamo, hindi na nila mapigilan yung dami ng reklamo. At alam nila na sila ang may kagagawa nun. Kaya ginawa kagad ni Bongbong para mailihis, siya yung naging bida. Tangina niyan. Ikaw yung magnanakaw, ikaw pumirma ng budget, ikaw yung nakipagkakutsabahan kay Zaldico at saka kay Romualdez, tapos ikaw ang bida. Ganyan. Bida, ibangag, araw-araw nagkukukin yan, sabi ng ate niya. Kupal talagang bangag na yan ha. Ng style ng gobyerno na gagawa sila ng mga bagay-bagay para sabihin, ipaintindi sa tao na hindi kami to. O ganyan din ang ginagawa noong mga sangkot na mga taga DPWH. Nakita nyo? Nakita nyo yung style nila? Style Bongbong talaga. Kaya nga alam mo na nag-usap-usap, isang malaking sindikato to. O nakita nyo yung mga taga DPWH. Anong ginagawa nila? Para mawala sa kanila yung galit ng tao, nagsusoli sila kunyari ng pera. Nagsusoli sila ng pera. So wow, nasoli yung pera. Yun yung sinasabi nito ni Claire Castro. Nagsusoli ng pera yung mga yung mga sangkot. Putangin yan, hindi tayo dapat magpasalamat doon. Dapat lang talaga na isoli nila yun, and at the same time panagutin sila, ikulong sila. Putya, walang napapanagot walang nakukulong, walang nakakasuhan So ano yun? Nagsoli lang ng pera, okay na. Parang kay Bongbong. Nagtayo si Bongbong ng ICI, okay na yun? Hindi dapat okay yun. So nagtayo siya ng ICI, yung pinagyayabang niyang ICI, yung pinagyayabang niyang mahiya naman kayo, yung pinagyayabang niyang hindi magiging merry ang Pasko, ano nangyari? Wala. Walang nakulong. Merong isang nakulong, si Diskaya, nag-volunteer pa. Si Diskaya lang ang pinakulong, hayop talagang bangag na yan Bangag talaga. Hindi, yung pinsan niya si Tambaloslos, si Romualdez, hindi niya kaya kasuhan yan. Kasama yung si Charis, si Jake, si Sandro Marcos, kaya ba niyang kasuhan yung anak niya? Ang sabi ni Cabral, Yusek, bilyong-bilyong allocable, hayop na yan. Tapos yung mga congressman, walang nakukulong, Diskaya lang. Bangag talagang gobyerno, hayop talaga yan. Araw-araw na lang nagkukukin. Sabi ni Amy Marcos yan Upal talaga yung bangag niya. Walang hiya. May nakulong, kakampi pa niya. Tao pa nila. Tapos siya, pinsan niya, anak niya, si Zaldico at yung mga kasapakat nila, sila Stella Kimbo. Yung mga sinasabi ni Zaldico na kaibigan niya, mga kasapahan niya, sila Suarez, sila Dong Gonzales. Si Dong Gonzales may construction firm yung pamilya niya sa Pampanga. Asan na yan? Ba't walang mga kaso yan? Pati nga si yung Gradiola. Press lang, yung bangko, puro press lang. Pero walang kaso. Ayop talaga itong bangag nito. So ngayon, sinisingil natin sila. Nasaan na po? Ano yung sinasabi ninyong hindi magiging merry ang Pasko nila? Tingnan nyo kung gaano tayo tinatarantado nitong mga putang inang mga taga Malacanang. During the holidays, hindi po tayo nakapag-briefing. So I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Natatandaan nyo yun.
May mga mananagot, wala, hindi merry ang Pasko nila. Gaya ganun eh. Tapos biglang nung sinabi niya yon, biglang lumabas si Zaldico. Biglang lumabas si Zaldico, nagsalita si Zaldico. Nung nagsalita si Zaldico, ang daming nawindang. Nagkagulo-gulo talaga lahat, pati yung hearing ni Lacson huminto na, napansin nyo? Wala nang balita kung kailan ibabalik ni Lacson yung Senate Blue Ribbon Hearing Committee niya. So, dahil doon, sa sinabi niya na yun, so pinaasa na naman niya yung tao. Tingnan natin kung talagang merong makukulong. Dito mo kasi malalaman na ito si Bongbong, tanga eh. Walang alam sa batas. Eh, tanga talaga yan. Bobo pa nga yan. Di naman graduate. Pinagmamalaki niya. Graduate daw siya. Anak ng kupal talaga itong mga graduate. Special diploma, bangag. Hindi ka graduate ng degree. Hayop ka. Kupal ka. Pinagmamalaki mong graduate ka. Special diploma. Hayop ka. Social science. Kala mo malulukong mo nyo kami, hayop kang bangag ka. May record yan. Bobo ka talaga, puro ka kasi kukin araw-araw eh. Pagmamalaki mong graduate ka ng special diploma lang, hayop kang kupal kang bangag ka. Bobo ka talaga. Dahil sobrang diktador nila, akala niya, pag gusto niyang ipakulong, mapapakulong niya. Hindi niya alam na kailangan dumaan pa rin sa proseso niyan. Dito mo talaga malalaman si Bongbong walang alam sa sistema. Kasi magsasabi ka lang na meron nang makukulong kung meron na kayong nakasuhan. Eh wala pa silang nakakasuhan during that time. Nagsalita siya, hindi magiging merry ang Pasko nila. Oh, hinahanap natin ngayon, nasan na yung mga makukulong? Isa lang man ang nakulong. Ang nakulong si Diskaya lang, wala naman ng iba. Oh, nasan yung mga, yung mga... Oo nga, si Diskaya lang. Yung mga engineer, yung mga si Bunuan nasa state na. Kunwari may sakit, si Salvi. Si Tambaloslos, pinsan. Kaya bang kasuhan yung pinsan yan? Si Tambaloslos. Si Charis, si Sandro Marcos, anak niya. Kaya bang kasuhan yan? Yung bangag na yan? Yung mga congressman, mga congressman. Ngayon, nililis nila, mga senador ang kakasuhan. Ayop talagang bangag na yan. Proponents ng mga kontrata na yan. Bakit wala? Bakit si Diskaya lang? Bakit contractor lang? Bakit walang nakulong na taga DPWH, na malalaking engineer, mga secretary, mga USEC? Bakit walang nakakasuhan na mga congressman? Eh, ang linaw-linaw eh. Na yung mga congressman ang involved dito eh. Bakit wala? Walang kinasuhan. Merong mga kinasuhan merong mga sinisimulan na yung pagsasampa ng kaso ng DOJ sa mga senador. Sa mga senador na alam naman natin na lumalaban, sila yung mga nag-expose. Mamaya ipapakita ko sa inyo sa isang balita. So ngayon hinahanap, nasan na yung mga sinasabi mong mga malalaking tao na makukulong. Tingnan nyo kung gaano katarantado tong Malacanang. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako? May mga walang Merry Christmas. Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero Nagago, no? Anak ng toka talagang tong si Yusek Claire talaga, no? Ang tigas talaga ng mukha. Hayop ka talaga. Kupal ka talaga. Ang tigas ng mukha mo. Hayop ka talaga. Kupal ka talaga, Yusek Claire. Kupal! Hayop, ina mo. Gago, di ba? Ginagawa talaga tayo, taka ng mga putang ina nito. Naakala nila na naniniwala tayo sa sinasabi nila. Ito naman mga buwaka ng mga media na to, hindi nila debatihin tong tatanga-tanga na ito. So kami yung may mali. So parang ganun lagi ang sinasabi ng Malacanang mali kayo. Hindi nyo naiintindihan. Mahina ang comprehension ninyo. Kami magaling, kayo mali. Kung pinang-ina, di ba? Tapos ang nakakatawa, ito si Ivan Mayrina at lahat ng mga media na nandiyan dyan, pumayag sila na ginawa silang tanga ni Claire Castro. Kasi kung ako gigisahin ko talaga to, putangin na ma'am, hindi kami nangako kayo eh. Sinong mga sinasabi nyo hindi merry ang Christmas?
Paano naging hindi merry ang Christmas nila? When you say hindi magiging merry ang Christmas nila, anong ibig niyong sabihin pala doon? Kasi kami, ang pagkakaintindi namin, or at least ang inaasahan namin, dahil na gumawa ng kasalanan labag sa batas etong mga taong tinutukoy ninyo, ang gusto namin makulong sila, makasuhan sila, or mamatay sila. Pero dito, ang sinasabi ni Claire Castro, wala namang kaming sinabing pangalan, wala namang kaming pininpoint na kung sino. Sinabi na hindi magiging merry ang Christmas nila, hindi naman namin sinabing makukulong sila. Sinabi lang namin na hindi merry ang Christmas nila. Maaaring wala silang handa. Maaaring nagtatais sila during mga time na yan. So, as in ganito tayo niloloko, nililin lang tinatarantado ng Malacanang. Tapos tinatanggap nyo, kayong mga media, tinatanggap nyo talaga tong sagot ni Claire Castro. Hindi nyo siya hindi nyo siya kinorek na ma'am. So ang sinasabi nyo ba, mali kami ng pagkakaintindi na ang gusto namin makulong itong mga sinasabi ninyong mga kawatan sa gobyerno, tapos kayo hindi pala yun ang plano nyo talaga? Yung sinasabi nyo palang hindi merry ang Christmas, yun lang pala talaga yung gusto nyong sabihin. Literal, hindi lang merry yung Christmas nila. Pero wala pala talagang makukulong, so mali kami, ganun. Tangina no, satanas. Natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong. May mga warrants of arrest na na-issue. Sino yung mga nakulong? Sino? Ha? Yung si Claire, sino? Kupal ka, tigas ng mukha. Waro na pares, marami, nakasuhan. Sino nga? Tigas talaga ng ina mo, sabi na batin. Lamok! Hayop ka talaga, tigas ng mukha mong yung si Claire ka. Yung mga taga-DPWH na mga maliliit na engineer na nakapagpiyansa na. Oh, di ba? Yun ba yung mga sinasabi, yung mga warrant of arrest, yun ba yung mga sinasabi mo? Ng mga kesyo mga nagtatago, yung mga maliliit na tao, hindi nga mga kilala yun, hindi nga natin alam kung nasa na yun, hindi naman natin binabantayan kung nasa na yung mga yan, kasi hindi naman yan yung talagang target natin. Ang target natin kung sino ang promotor, ang pinuno ng sindikato ng pandarambong sa gobyerno. Oh, which is, sino yan? Si Zaldico, sa baba, si Sandro Marcos, si Romualdez, at saka si Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi na lang si Sandro Marcos, hindi na lang si Romualdez, pero yung mga proponents ng mga ghost projects na yan, anak ng tinapay naman. May mga ghost project. Okay? So sa ghost project na yan, mayroong mga congressman na Meron talaga yan, ghost project. Yung mga congressman. Hayop ng bangag na yan. Pati yan si Boying na, isa pa yung kupal na Boying na yan eh. Ha? Isa pa yung bendalong hayop na yan, kupal yan. opponents ng mga proyekto na yan, bakit hindi natin kayang pangalanan? Tapos ngayon, sinisisi pa sa taong bayan na wala, hindi kayo marunong kasi umintindi. Ang sinabi ni Pangulo, hindi magiging merry ang Pasko nila. Pero hindi sila yung makukulong, tsaka may mga nakulong naman. Pero ang nakulong na, dilis eh. Hayop naman talaga. Ang ina-expect namin na makulong, yung mga congressman, sila man talaga yan. Walang Diyo. May mga nagtago. Mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution. Isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks. Akala kasi nila, maluloko nila yung tao na kapag nagsoli ka ng kickback, okay na yung ganyan din kasing ginagawa ni Bongbong eh. Ganyan kasi yung formula ni Bongbong, kaya nga alam mo, nakasapakat ni Bongbong. Ang masabi ko lang sa iyo, Yusek Claire, ang tigas ng mukha mo, hayop kang kupal ka. May nasole, hayop ka. Kaparanggot lang sinole, bilyon-bilyon ng ninakaw, milyon lang na sinole, hayop kang kupal kang anak ka ng kupal ng tigas ng mukha mo. Yusek Claire, inamog, sabi ni Abante. Baboom.